Natagpuan ang mga bala, silencer ng baril, posas at taser o pangkuryente nang buksan ng pinakamalaking vault sa ni-raid na umano'y cybercrime hub sa Pasay City. Nakita rin doon ng mahigit 10 cyber wallet na pinaniniwala ang naglalaman ng pera ng umano'y scam hub. Sa isa pang vault, 3.5 million pesos naman ang natagpuan. Inaasahang aabuti ng hanggang bukas ang pagbubukas ng mahigit 30 vault at pag-iinbentaryo ng laman ng mga ito. Namaga ang lieg hanggang sa namatay ang isang bata sa Digos, Davao del Sur. Ang itinuturong sanhi ng kanyang pagkamatay, kagat umano ng alupihan. May report si Argil Relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Ang inakalang kagat lang ng bubuyog, naging mitsa ng pagkamatay ng isang taong gulang na bata na si Hyacinth Red de Leon. Isang araw, napansin na lamang ng mga kaanak ni Hyacinth na biglang lumaki at namaga ang kanyang leeg. Wala nagilak-ilak lang na siya niya. Wala lang may kuwan. Madala naman siya lingaw-lingaw. No? Akong nakuha sa bata nga, nanay ni kuwan diri gani, nihubag nga gamay lang. Lalo pa itong lumaki, kaya isinugod sa ospital si Hyacinth. Pero namatay siya sa kanyang ikalawang araw sa ospital. Tingin ng mga kaanak ni Hyacinth dahil yan sa kagat ng alupihan o centipede. Na ang nurse, niya siya po diha po sa kuwan sa katri. Na mo no to diha na ni gawas tong olahipan. Asa ni gawas na? Sa dalunggan baka to siya gikan kay sa ubos naman sa ilawom naman ako nakitaan siya. Nya puti baya ang hapin sa kuno na sa katri o nya asang kuwan sa online niya puti. Di klaro kayo siya jud. Hindi pa kinukumpirma ng ospital kung kagat nga ng alupihan ang dahilan ng pagkamatay ni Hyacinth. Pero batay sa death certificate, nasawi si Hyacinth dahil sa septic shock, secondary to infected wound, at dahil sa malalang allergic reaction sa allergen na posibleng mula sa kagat ng insekto. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office ng Davao del Sur, may venom o lason ang mga alupihan. Hindi na sila ibinom. Pero kung adult na siya, dili siya fatal tungod kay namatay immune system. Ang babies dili pa man kayo develop ilang mga immune system. Payo ng Digos Health Office, kung makagat ng insekto at mamaga ang sugat o mahirapang huminga, agad nang magpatingin sa doktor. If ever na nay unusual swelling, ipa-check jud dayon o doktor. Ayon sa mga eksperto, karaniwang nagtatago ang mga alupihan sa madidilim at damp o mamasamasang lugar gaya ng mga banyo, closet o basement. Sa gabi, lumalabas sila para maghanap ng pagkain. Para mabawasan ang mga alupihan sa bahay, pwedeng puksain ang mga kinakain nitong peste gaya ng ipis at langaw. Pahanginan din ang mga mamasamasang lugar sa bahay na posibleng pamugaran ng alupihan. Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang ginang sa Cebu matapos niyang pagsasampalin ng sariling anak sa pampublikong lugar. Nasaksihan ng isang concerned citizen ang pananakit ng babae sa 7 buwang gulang na sanggol. Nang subukan niyang kausapin ng babae, muntik pa raw ibagsak ng babae ang kanyang anak sa semento. Napigilan nito ng nakasaksi at agad siyang nagsumbong sa otoridad. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang ina at ipasusuri raw ang kalagayan ng pag-iisip nito. Dinala sa DSWD Cebu ang bata. Pinuna ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers dahil sa umano'y pagpapaasa nito sa mga dating OFW sa Saudi Arabia na hindi pa nababayaran ng sahod. Naniniwala si Tulfo na imposibleng mabayaran kaagad ng Saudi government ang mga Pilipinong manggagawa dahil marami rin daw na ibang lahi na nawala ng trabaho noon. Dapat din daw na mag-anunsyo lang ang DMW kapag siguradong mabibigay na ang sahod ng mga OFW. Ipinunto naman ni DMW Undersecretary Dino Olalia ang pagpunta at pagkausap ni Secretary Susan Ople sa Crown Prince ng Saudi na nangakong maglalaan ng pondo para sa delayed na sahod ng mga Pinoy. Sabi naman ni Tulfo, maaaring pampabango lang ang pangako ng Crown Prince. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, sinabi ng Philippine Embassy sa Saudi na imposibleng maipamahagi ang bayad ngayong taon.
Baka raw lost in translation ang naging usapan ng opisyal ng Saudi at ng DMW. Ang alam daw ng DFA ay pabibilisin lang ng Saudi ang pagproseso ng bayad. Ibinebentang lutong ulam sa Bawan, Batangas, karne ng aso pala. Yan at iba pa sa spot report ni Joseph Moro. Ang laman ng kahon na yan, kaldereta na ibinebenta sa Bawan, Batangas, pero hindi yan gawa sa karne ng baka o baboy, kundi ng aso. Sinalakay ng CIDG Batangas ang pwesto matapos na makatanggap ang Animal Kingdom Foundation ng impormasyon sa lantarang pagbebenta ng karne ng aso sa lugar. Ngayon po, nag-test buy na po sila nung nakaraang araw at ngayon po inulit po natin. Bukod sa laman, nagbebenta rin sila ng ulo ng aso. Sasampahan ng reklamo ang tindera na nagsisisi raw sa kanyang nagawa. Ay, alam ko naman pong bawal. Siyempre, lakas lang po ng loob para po makakakain po lang kami. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagkukunan ng mga nilulutong karne ng aso. Ang bagong silang na sanggol na yan natagpuan sa basurahan sa Angeles City, Pampanga alas 3 ng madaling araw nitong Lunes. May narinig daw na umiiyak ang nakakita sa sanggol. Hinahanap ko po siya sa labas. Nakita ko po yan sa basura at walang damit. Balot pa raw ito ng dugo at may nakakabit pang umbilical cord. Agad nila itong ipinagbigay alam sa barangay. Dinala muna sa ospital ang sanggol para matingnan ng mga doktor bago i-turn over sa CSWD. Inaalam pa kung sino ang nagtapon sa sanggol. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panibagong reklamo laban sa drag queen na si Pura Luca Beca. Inihain ng grupo ng mga deboto ng Nazareno. Ayon sa Hijos del Nazareno Central, paglabag sa Cybercrime Prevention Act, ang video po sa remix performance ni Pura ng Ama Namin, kung saan ang costume niya kawangis ang kasuotan ng itim na Nazareno. Anila, mataas sa antas sa kalapastanganan sa Panginoon ang kanyang ginawa. Gayunman, handa raw silang iatras ang reklamo kung hihingi siya ng tawad sa poong Nazareno. Bago nito, nagsampa na rin ng reklamo laban kay Pura ang ilang lider ng simbahang nasa ilalim ng Philippines for Jesus Movement. Samantala, idineklara na rin persona non grata sa Cebu City si Pura. Nauna na nagdeklara ang Manila, General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, Laguna, Nueva Ecija at Cagayan de Oro. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Pura, pero nauna na niyang kinondena ang pagdedeklara sa kanyang persona non grata sa iba't ibang lugar. Iginiit din niya noon na hindi niya intensyong mambastos at ang kanyang drag daw ay sumasailalim sa bersyon ni Kristo na kaisa ng queer audience. Mga senior citizen, may discount hanggang online. Pero sabi ng gobyerno may mga pagkakataong hindi yan ipapatupad dahil mabusisi ang proseso. Mayo pa na nakaraang taon na magtakda ng panuntunan ng mga ahensya ng gobyerno at National Commission on Senior Citizens para maibigay mga discount para sa online shopping ng mga senior citizen. Nakabase ang diskwento sa Expanded Senior Citizens Act. Kabilang dito ang 20% discount para sa pagkain, gamot at pamasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang ang booking sa eroplano o barko, at 5% para sa mga basic necessities at prime commodities. Hanggang 1,300 kada linggo ang discount para sa basic necessities. Pero ang gamot, walang limitasyon ang sakop ng 20% discount. Muli ra mga ngalampag ang National Commission of Senior Citizens sa mga ahensyang dapat tumututok dito. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Next sight ang BTS Army sa concept photo ni V at sa selfie ni J-Hope na naka-military uniform. At sino naman itong Barbie na naglalato-lato? Ang Entertainment Spotlight hatid ni Katati Bayan. Nasa spotlight ang BTS member na si V matapos na i-release ang ilang teaser photos para sa kanyang debut solo album na Layover. Iba-ibang look ni V mula sa signature niyang vintage aesthetic hanggang sa kanyang sporty side. Present pa ang kanyang celebrity pet dog, si Yontan. Kaya ang ilang ARMY hindi magkamayaw sa excitement. Sa September 8 na inaasahang i-release ang album. Double treat naman sa ARMY ang mga selka ni BTS member J-Hope. Suot ang kanyang military uniform at big backpack, hubby is looking drip. Dahil sa cute update na ito, mas na-miss raw siya ng mga fans.
Pink and funky at talaga namang tinodo ni Rufa May Quinto ang kanyang dress up as Barbie. Pero look closely dahil this Barbie, laro with her lato-lato. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos madali ng apoy ang sasakyang iyan na binabaybay ang isang kalsada sa Malaysia. Ang apoy galing sa eroplanong bumagsak sa gitna ng kalsada. Sa hiwalay nakuha ng rearview camera, kita ang aktwal na pagbagsak ng eroplano. Patay ang lahat ng 8 sakay nito. Nadamay rin ang 2 motorista. Galing ang chartered plane sa isang luxury island. Ayon sa mga otoridad, hindi nag-emergency call ang eroplano at bumagsak 2 minuto na lang bago lumapag. Nagbigay karangalan sa mga estudyante mula sa San Fernando, Pampanga ang likha nilang device na hindi lang daw makatutulong sa pagtukoy ng lakas ng lindol. Makapagpapadali rin daw ito sa rescue operations. Kung paano, panoorin sa report ni Katrina Son. Ang nakakatakot na aspeto ng lindol, basta-basta na lang nagpaparamdam. Kaya survival ang first goal. Hey guys, huwag kayo magpanik! Ang grupo ng mga estudyante mula sa Information and Communication Technology High School ng San Fernando, Pampanga. Layong makatulong gamit ang isang earthquake sensory device, ang SafeQuake. Kapag lumindol, tutunog ang buzzer. At matutukoy nito ang intensity ng lindol. Maiko-connect din ito sa anumang smartphone kung saan pwedeng ilagay ang inyong contact number at iba pang detalye. I-alarm niya po yung user or yung emergency contact number niya. At the same time po, rescue beacon po siya kasi pinapadali niya po yung rescue effort sa mga biktima ng earthquakes. Sa pamamagitan ng antena, makakapag-send ng signal messages ang device sa local government units. May red button na pipindutin kung lumilindol sa inyong lugar. Blue button naman para ipaalam na ligtas ka. Once the user is alerted po, they are given a minute and 30 seconds to confirm that they are safe using the blue buttons. Pag hindi po nila na-confirm na safe sila, automatically pong magsisend ng emergency message yung device sa local government units. Para mas maging epektibo, kailangan nakalagay sa dingding ang SafeQuake device o sa lugar na hindi ito nagagalaw. Hopefully po makakatulong po siya hindi lang po sa Philippines kundi sana pati din po sa international. Marso nitong taon nang simulan nila itong buuin. Layo ng grupo na bawat LGU ay magkaroon ng SafeQuake device. Dahil sa innovation na ito, nagkamit ang mga estudyante ng iba't ibang karangalan sa loob at labas ng bansa. Keep on researching kahit sa anong estado niyo man po sa buhay, kayang-kaya niyo po sa invento po ng mga produkto. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napaulat na hiwalay na si pop princess Britney Spears at kanyang asawang si Sam Asghari. Matapos yan ng 14 na buwang pagsasama. Hindi pa kinukumpirma ni na Britney at Sam ang mga ulat. Bago ang kanilang kasal nitong June 2022, 6 na taong nag-date sina Britney at Sam. Matapos magkakilala sa set ng music video ni Britney noong 2016. Nakasama ni Britney si Sam sa kanyang conservators hit battle laban sa kanyang ama. Conservatorship battle laban sa kanyang ama. Sa larong volleyball, di bali ng manakit ang katawan, makascore lang. Pero sa liga sa Tanay Rizal, ang mga supporter ang nagka-sore body. Paano ba naman sila ang buwis buhay na nagpatalbugan makapag-cheer lang? Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sa paligan ng volleyball na yan, hindi ang mga bola ang naglulundagan. Hindi rin ang mga naglalaro ang hiniyawan, kundi ang mga supporters ng magkabilang teams na ganap sa eksena. Makapag-cheer lang sa pumuntos nilang tropa. Sa Team A, si Kin Santos, Black Ninja yan, dahil ang pader, tinalon at inakyat. At sa Team B, si Zeus Samonte, na buwis buhay pero di mo malaman kung gymnast o acrobat.
Kwento ng uploader na si Kimberly Alaysa Rabina, simpleng showdown lang daw noong una. Tuwing may makakaskor, saktong sinasabayan lang ang tugtog ng kani-kanilang banda. Pero dahil championship game, may bit ang laban. Kaya naging intense rin ang kanilang patalbugan. Pero wag raw mag-alala dahil bit-bit pa rin nila ang sportsmanship sa liga. Walang nasaktan, wala ring nabalian. In good terms din sila na after the game ay nagkayakapan pa nga. Oscar Oida, nagbabalita para sa GM Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido, mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.